Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ang Islam ay kumpletong paraan ng pamumuhay. Sa tunay na mananampalataya, sinisigurado niya na ang Allah ay nalulugod sa kanyang mga gawain sa lahat ng aspeto o bahagi ng kanyang buhay. Kasama sa aspeto na to ang politika o politics o mga pamamalakad ng pamahalaan. Sa Pilipinas, ang demokrasya ang sistema ng pamamalakad ng pamahalaan. Maraming mga Muslim ang sumasali sa sistema na ito sa pamamagitan ng pagiging opisyal sa gobyerno, pagkandidato, pagkampanya at pagboto tuwing eleksyon. Ngunit sa may takot sa Allah, siya ay magsusuri muna bago siya makihalok sa sistema na ito. Dapat siguraduhin niya na ang pagsali dito ay hindi siya mapapahamak sa Allah at sa kanyang kabilang buhay. Sa presentasyon na ito, pinagsama-sama namin ang 3 mahalagang videos na dati na naming binahagi upang magabayan ang isang naghahanap ng katotohanan. Sa ikatlong video, tinalakay namin ang tamang paraan kung paano natin matatanggap ang suporta ng Allah nang hindi sumasali sa sistema ng shirk tulad ng demokrasya. Tandaan po, ang kaalaman sa mga videos na ito ay hindi para magtakfir o magusga ng ating mga kapatid na hindi na sila Muslim at hindi rin para tayo ay mag-alsa laban sa gobyerno. Ang mga kaalaman sa mga videos na ito ay para tayo ay magabayan na mapalapit sa Allah at makalayo sa kanyang kaparusahan. Pakiusap po namin na ibahagi nyo ang video na ito sa maraming Muslim upang sila ay maliwanagan. Nawa ay protektahan tayo ng Allah sa lahat ng bagay at gawain na magdudulot ng kanyang kaparusahan. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sa Islam, the more we know, the more we grow in our faith. Kaya inutos ni Allah na mag-aral tayo. Dahil kung marami tayong alam at sinasabuhay natin ang mga napag-aralan natin, malaki ang pag-asa natin na madali tayo makapasok sa Jannah o paraiso at maligtas tayo mapunta sa impyerno. Ang kaalaman tungkol sa taghut ay isa sa mga pinaka-importanting kaalaman sa Islam dahil ang kamangmangan tungkol dito ay maaaring magdulot ng paglabas natin sa Islam. Ang mga propeta ay pinadala ni Allah sa mga tao para iutos ang pagsamba lamang kay Allah at iwasan o tanggihan o itakwil ang mga taghut. Kaya tandaan na obligatoryo sa Muslim na unahing tanggihan o itakwil ang mga taghut para siya ay maging tunay na matuwid sa kanyang paniniwala, paglingkod, pagsunod at pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya sa ating syahada, kung saan sinasabi natin ang la ilaha illallah, sa la ilaha, tinatakwil natin lahat ng mga huwad na Diyos at lahat ng mga taghut na hindi sila karapat-dapat sambahin, at sa illallah, tinatanggap natin na si Allah lamang ang karapat-dapat sambahin. Ano ang taghut? Ang taghut ay mga huwad na Diyos at kahit na anong bagay o sino man na sinasamba, sinusunod at pinaglilingkuran maliban kay Allah. Maraming mga taghut pero 5 ang mga pangunahin. Unang-una, si Shaitan, ang pinuno ng mga taghut na nagtatawag sa pagsunod at pagsamba maliban kay Allah. Kaya makikita natin ang napakadaming mga huwad na Diyos, reliyon o paniniwala. Pangalawa, ang pinuno o hukom na magpasok o magpasimula ng batas na kontra sa batas ni Allah, ang Sharia. Pangatlo, ang pinuno o hukom na naghuhusga o gumagamit ng mga batas na kontra sa Sharia. Si Allah lamang ang may kataas-taasang kapangyarihan, autoridad at may karapatan magbigay ng batas o desisyon para sa mga tao. Halimbawa sa ganitong klaseng taghut ay ang mga pari ng simbahan na pinagbawal ang mga pinapayagan ni Allah tulad ng pag-aasawa ng mahigit sa isa o pinapayagan naman ang mga pinagbabawal ni Allah tulad ng pagkain ng baboy. Isa pang halimbawa ay ang mga presidente, senador, judge, mambabatas o gobyerno na gumagamit ng mga batas na ginawa lamang ng tao tulad ng demokrasya. Pang-apat na klase ng taghut ang sinuman magpalaganap na may kaalaman siya tungkol sa hinaharap, future, or knowledge of the unseen. Dahil wala nakakaalam nito maliban lamang kay Allah at anumang inihayag niya sa mga propeta. Halimbawa ng ganitong klaseng taghut ay mga manghuhula o fortune tellers. At ang panglima, sino man ang kontento ng pagsamba sa kanya. Dahil ang pagsamba ay para kay Allah lamang. Tandaan, ang mga propeta tulad ni Jesus, mga anghel o mga taong matuwid
ay hindi mga tahut dahil hindi nila inutos sa mga tao na sambahin sila at hindi nila tanggap na sambahin sila. Inshallah mga kapatid, matandaan natin ang mga iba't ibang klaseng tahut at iwasan natin sila para hindi tayo maligaw o malihis ng landas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ito po ang sinasabi ng iba pang mga ulima at mga maalam sa Islam tungkol sa usapin ng pagsali sa eleksyon. Ang mga fatwa po sa page na ito ay ang mga inihayag ng mga ulima. Wala po kaming karapatan na magbigay ng fatwa. Maaaring ang fatwa ng ibang ulima ay taliwas sa fatwa na aming binahagi dito. Ganun pa man, aming iginagalang ang mga ulima at ang pagkakaiba-iba ng kanilang fatwa. Jazakumullahu khair sa inyong pag-unawa. Mga dapat malaman tungkol sa demokrasya. Shirk sa demokrasya. Ano ang demokrasya? Galing sa salitang Greko, demos kratein. Demos ang ibig sabihin mga tao at kratein ibig sabihin mamuno. Kaya ang ibig sabihin ng demokrasya ay batas ng tao, galing sa tao at para sa tao. Sa demokrasya, ang pinanggagalingan ng batas ay ang mga tao at hindi ang gabay ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sa demokrasya, ang sinasabi ng mga tao ay sila ang may karapatan magpasya kung ano ang tama, mali, makakabuti at makakasama sa tao at walang kinalaman ang gabay ng Allah subhanahu wa ta'ala at ang kanyang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngunit ang sabi ng Allah, ang batas ay para sa Allah lamang. At sinabi din ng Allah, hindi pinamamahagi ng Allah ang kanyang pagpasya o batas. At ang sabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sigurado ang Allah ay al-Hakam at sa kanya nabibilang ang paghukom. Sa makatuwid, ang prinsipyo ng demokrasya ay major shirk o malaking pagtatambal sa Allah subhanahu wa ta'ala na makapagtitiwalag ng tao sa Islam. Sabi ni Imam Ash-Shankiti, ang pagtambal sa Allah sa kanyang hukom ay kapareho ng pagtambal sa pagsamba o ibada sa kanya. Ang proseso ng eleksyon. Ito ang isa sa malaking haligi ng demokrasya. Kung walang eleksyon, wala ring demokrasya. Dalawang klaseng tao ang kasali sa proseso na ito. Una, ang binoto. Ito ang tao na pinili ng mga tao na maging katambal ng Allah sa paghukom at paggawa ng mga batas at ang karapatang ito ay para kay Allah lamang. Kahit na Muslim ang tao na ito, pumasok pa rin siya sa sistema ng shirk. Alam natin na kasama sa ating syahada na tanggihan natin lahat ng klase ng shirk. Ang Muslim na ito, uupo rin at makikinig sa ibang mambabatas habang sila ay nagpapasya ng mga batas na sulungat sa batas ng Allah. Samantalang sinabi ng Allah sa Quran na hindi tayo dapat makihalubilo sa mga taong ito dahil maaaring tayo ay maging katulad nila. Pangalawa, ang bumoboto. Ito ang taong pumipili ng mga mambabatas na magre-representa sa kanila sa pagtatabal kay Allah sa pamamagitan ng paglabag sa karapatan na tanging para kay Allah lamang, ang paggawa ng mga batas, panuntunan ng karamihan. Sa demokrasya, ang basihan ng tama at mali, ng moral at immoral, ng kung ano ang makatarungan at hindi makatarungan ay ang kagustuhan at desisyon ng karamihan. Sa makatuwid, ang haram sa batas ng Allah ay maaaring maging halal sa batas ng tao kung ang karamihan sa mga tao ay papayag. Ganon din ang maaaring mangyari sa halal na bagay na magiging haram. Halimbawa, sa batas ng Allah, ang pag-aasawa ng lalaki sa lalaki ay pinagbabawal at hindi ito sang-ayon sa boto ng mga tao. Ngunit sa demokrasya, kapag marami ang sumuporta sa pag-aasawa ng lalaki sa lalaki, magiging halal ito sa batas nila. Isa pang halimbawa ay sa batas ng Allah, ang mga sugalan, inuman at mga bangko na may patubo ay pinagbabawal. Ngunit sa batas ng tao, ang mga ito ay lubos na pinapayagan. Ang katotohanan ay mananatiling katotohanan sa Islam. Sabi ni Ibn Mas'ud, ang Jama'a, ang grupo ng mga Muslim, ay ang mga sumusunod sa katotohanan kahit na nag-iisa siya. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala na karamihan sa mga tao ay mga ignoranting hindi naniniwala sa Kanya at mga mapanghimagsik. Kaya binabalaan ng Allah ang mga mananampalataya laban sa pagsunod ng opinyon ng karamihan. Sinabi din ng Allah na kung susundin natin ang karamihan ng tao sa mundo, ililigaw tayo palayo sa landas ng Allah. Pagboto para sa benepisyo at pangangailangan. Sang-ayon kay Sheikh Ali ibn Al-Khudair,
Hindi pwedeng dahilan ang benepisyo at pangangailangan pagdating sa gawain ng shirk at kufur, tulad ng pagsali sa eleksyon. Sinabi din ng Sheikh na ang pwede lang dahilan makagawa ng shirk at kufur ay sa sitwasyon ng ikra, pinipilit. Ito ay sang-ayon sa Quran. Maliban lamang sa napilitan habang ang kanyang puso ay matatag sa paniniwala. Ang aya na ito ay tungkol sa pangyayaring naganap kay Ammar ibn Yasir, isa sa mga sahaba, kung saan siya ay napilitan magsabi ng kufur, habang ang kanyang puso ay matatag sa paniniwala sa tauhid. Dahil kung di siya magsasabi ng kufur, siguradong papatayin siya ng mga kufar. Sa madaling salita, ang Muslim ay hindi pwedeng pumasok o makisali sa shirk ng demokrasya sa dahilan lamang ng dawa, benepisyo sa mga Muslim o pangangailangan. Ang pwede lang na dahilan ng pagsali sa eleksyon ay kung ang Muslim ay napilitan sumali dahil kung hindi, ang buhay nila ay nasa panganib. Ang sabi ng Sheikh, ang pinakamalaking pinsala ay shirk at ang pinakamalaking benepisyo ay ang tauhid. Kung mawawala ang ating tauhid, ano pa ang benepisyong matitira? Ang fatwa ni Mufti Muhammad Shu'aib Abedin tungkol sa pagboto sa eleksyon. Sa radio program ni Mufti Muhammad Shu'aib Abedin, sinabi ng Mufti na hindi pwedeng bumoto para sa benepisyo ng mga Muslim. Binanggit niya ang sabi ng Allah sa Quran, ang ibig sabihin, at huwag niyong kampihan ang mga gumagawa ng masasama, dahil masusunog kayo sa impyernong apoy, at walang sino man ang makakatulong sa inyo, ni mga ngalaga bukod sa Allah. Kaya hindi daw talaga pwedeng bumoto o sumali sa eleksyon. Ngunit kapag nasa sitwasyon ng darura o pangangailangan, ay pwede daw sumali, habang ang puso ay hindi dapat sumasang-ayon sa sistema ng shirk at kufur. Sinabi din ni Mufti Abedin na kung hindi ka rin pinipilit o hindi ka papatayin kapag hindi ka makilahok sa eleksyon, hindi ka pwedeng bumoto. Ang maiksing tafsir ng nabanggit na aya. Ayon kay Ibn Jarir, sinabi ni Ibn Abbas radhiyallahu anhum tungkol sa aya, huwag pumanig sa mga gumagawa ng masama. Ito ay mabuting pahayag. Ang ibig sabihin ay, huwag humingi ng saklolo o kalinga mula sa mga gumagawa ng masama, sapagkat iyon ay parang pagsang-ayon ninyo sa kanilang gawaing masama. Sa mga gustong palawakin pa ang kaalaman sa issue na ito, i-Google search lang po ninyo ang Elections Salafi Talk. Sa Salafi website na ito, mababasa ninyo ang mga fatwa ng maraming major scholars o ulama tungkol sa pagboto sa democratic elections. Bilang pagtatapos, tandaan po natin ito. Ang katotohanan ay nakikilala sa mga banal na patunay, hindi sa mga tao. Kung gayon, ang katotohanan ay hindi pinagtitibay ng bilang ng mga tao na sumasang-ayon dito o ng bilang ng mga kilalang scholars na nagpapahayag niyon. Ngunit ang katotohanan ay nakikilala sa mga banal na patunay mula sa Quran at Sunnah ayon sa pagkakaunawa ng mga salaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sa Surah Al-Hajj, ayah number 40, ang sabi ng Allah, ang ibig sabihin, at walang pag-aalinlangan na tutulungan ng Allah ang mga tumutulong sa Kanya. Ito ay isang prinsipyo ng buhay na mula sa Quran. Alam natin na ang Allah ay hindi kailanman nangangailangan ng tulong o suporta. Kaya ano ang ibig sabihin ng mga salitang ito at paano natin tutulungan ng Allah? Basahin po ang ibig sabihin ng susunod na aya. Ang mga yaong pinatatag ng Allah sa lupa, itinataguyod nila ang sala, nagbibigay ng zaka, at ipinag-utos nila ang lahat ng ipinag-utos ng Allah na anuman na kanyang karapatan at karapatan ng kanyang mga alipin, at ipinagbawal nila ang lahat ng ipinagbawal ng Allah. Sa Allah lamang na bukod tangi ang patutunguan ng lahat ng bagay, at mabunting hantungan sa mga natatakot sa Kanya. Sumakatuwid, kung gagawin natin ang mga aksyon na binanggit ng Allah sa aya, walang pag-aalinlangan na tutulungan tayo ng Allah. Kaya mga kapatid, magkaisa tayo na itaguyod ang Islam sa Pilipinas sa pamamagitan ng pagsunod sa mga ipinag-utos ng Allah at sa kanyang propeta sallallahu alaihi wasallam sa pag-iwas sa mga haram, pagdawa o pagtawag sa mga tao sa tauhid, ang kaisaan ng Allah. Kung hindi tayo magsusumikap na itaguyod ang Islam sa ating bayan, kabaliktaran ang mangyayari sa atin. Magpapatuloy ang kawalan natin ng karangalan at lagi na lang tayong aabusuhin ng mga kufar dahil wala sa atin ang suporta ng Allah.
Balikan natin ang nangyari noong nakipag-jihad sina Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa Uhud, kung saan sila sana ay panalo na sa laban, ngunit nung sinuway ng ilang mga sahaba ang utos ng Propeta sallallahu alaihi wasallam na huwag umalis sa posisyon nila, bumagsak ang kalamidad sa kanila at sila ay natalo sa kanilang jihad. Sa panahon natin ngayon, tayo'y nagrereklamo kung bakit ang mga Muslim sa Pilipinas at sa buong mundo ay inaapi ng mga kuffar, kung bakit ang mga pinuno natin ay mga walang silbi at bakit wala tayong lakas kahit na bilyon ang dami natin. Napakalinaw po ng sagot dahil hindi natin ginagampanan ng tama ang pagsuporta sa din ng Allah. Tignan natin ang masakit na katotohanan. Marami ang mangmang sa tauhid at nasa shirk ang pagtatambal sa Allah. Marami ang malayo sa sunnah at nasa iba't ibang klaseng bid'a o imbento sa reliyon at marami din ang gumagaya sa pamumuhay ng mga kuffar. Marami ang sumusunod sa kanilang mga kultura at tradisyon na salungat naman sa sunnah. Marami ang mga Muslima ang walang hijab. Maraming Muslim ang nakikinig sa musika. Marami ang mga nasa riba, haram na negosyo at relasyon. Nasaan ang sunnah ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa ating buhay? Ilan sa mga utos ng Allah at ng kanyang propeta ang ating sinusunod? Totoo, walang perpekto at hindi tayo magiging perpekto, ngunit dapat lagi tayo magsumikap sa pagiging perpekto. Nasaan ang ating mga luha dahil hindi tayo perpekto? Nasaan ang ating mga dua na maitaguyod natin ang Islam sa ating buhay at sa sanlibutan at masama tayo sa mga mananampalataya na taos-pusong gumagawa ng tama at umiiwas sa mga kasalanan? Nasaan ang paghingi ng tawad sa Allah dahil sa ating mga kasalanan at pagkukulang sa ating mga obligasyon sa Kanya? Kailan natin siniyasat ang ating sala at ating zaka para maayos natin? Bilang umma, meron bang institusyon ng zaka sa Pilipinas kung saan sila ang mangongolekta ng zaka at sila din ang mag-aasikaso sa pagbigay nito sa mga nangangailangang Muslim? Kailan tayo nagbigay ng sadaka? Kailan natin siniyasat ang ating sarili para buhayin muli ang sunnah ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at turuan natin ang mga nasa maling landas? Mga mahal naming kapatid, tandaan ng mabuti at isabuhay ang prinsipyo na ito. Suportahan ng Allah, susuportahan tayo ng Allah. Walang silbi kung aasa lang tayo sa ating sarili, sa ating karunungan, sa ating abilidad, sa ating kayamanan, at kahit na sa mga politicians para umunlad ang ating sitwasyon. Kung wala ang tulong ng Allah, hindi tayo aasenso. Unahin natin ang Allah sa lahat ng aspeto ng ating buhay at tutulungan tayo ng Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.